Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa #1 news and commentary program na walang nakuhang award sa kakatapos lang na 17th Volunteers Against Crime and Corruption Awards. Walang kukontra sa... Kontrabando! Yay! Walang makakapigil sa amin! Tama na! Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, tae at asido pinalasap ng mga residente sa demolition team sa Pasig. Nako! Lalaki, hinostage ng classmate niya nung elementary. Sa balita nga, bro, makakasama ulit natin ang batikang foreign correspondent para ihatid ang latest sa drug lord si El Chapo. Sa sports, pagpasok ni Ray Parks sa NBA Summer League, tinuligsa ng ilang netizens. At sa komentaryong kupal, kumustahin natin ang mga nagawa, kung meron man, ng Aquino administration. Yan ang mga headlines. Kaya wala tayong awards. Hindi nakaporma ang demolition team sa Pasig nang sumugod sila sa isang compound. Ang panlaban sa kanila ng mga residente na ayaw umalis, Ano? tae at asido. Narito ang report. Kung sa Makati may Monoblock Festival, sa Pasig naman may acid party. Wow, tol, heavy! Hindi nakaporma ang demolition team sa mga nagliliparang bote na binabato sa kanila ng mga residente ng St. Benedict Compound sa Barangay Kalawaan. Ang walang madampot na bote, bato ang hinahagis. Rak-raka na ito! Pero hindi pa nakontento ang mga mokok. Nambato rin sila ng plastic na may kasamang tae at acid na tol! Sige, singhutin mo, boy! Nakasil tayo, hindi na makita. Babagsak na lang sa amin. Yung mga asido. Di akala namin wala lang. Yung pala pagbukas namin, tuklap na ng mga balat. Ang tindi ng tae nila, nakakatuklap ng balat. Ayaw pumayag ng mga residente na i-demolish ang kanilang mga tirahan kahit nakatayo ang mga ito sa hindi nila lupa. Wow! Nakakahiya naman sa inyo. Nasa 20 miyembro ng demolition team ang sugatan sa gulo. Tinanggi naman ng mga residente na gumamit sila ng asido. Ano yung nasa plastic? Aber? Tubig po yun, tubig imbornal. Saan ba dumidiretso ang mga tae ninyo? Umaaksyon. Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Easy, tol, kumakain ako dito. Ay, pasintabi sa mga kumakain. Belated na naman. Yun, bilangin natin kung ilang beses binanggit ang tae sa report na to. Kayo magbilang, paki-comment na lang. Para namang iniputan sa muka ng Puro tae ang nakikita natin sa balita. Okay, tuloy. Game mo. Para namang iniputan sa muka ng isang hostage taker ang kanyang biktima. Bukod sa tinutukan na siya ng patalim at tinangkang pagnakawan, may sorpresa pa ang suspect sa biktima tungkol sa kanyang pagkatao. Narito ang report. Surprise! Yan ang nangyari sa isang hostage taker at kanyang biktima sa presinto sa Parañaque. Kwento ni Christian Lazaro, pumasok sa bahay niya kagabi ang suspect na si Christian Valdez at bigla siyang tinutukan ng patalim. Hindi po ako makapagsalita, hindi ko siya maturo kasi natatakot ako. Baka pag tinuro ko siya, kasaksakin niya ako. Hinabol noon ng mga taga-barangay si Valdez dahil sa pag-aakyat bahay at kasong murder. Mabuti na lang at na-corner ng mga otoridad ang suspect. Pagdating sa presinto, na-realize ng biktima na kaklase pala niya noong elementary ang katukayong suspect. Awkward! Kaklase ko po siya ng grade 5, saka madalas nakakalaro po namin siya. Nakabonet po siya noon kaya hindi ko siya nakilala. Walang mapakitang muka si Valdez sa kanilang aksidenteng reunion. Okay na yan. Andiyan na yan. Ika nga, that's what friends are for. Maaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando.
Magkatukayo na sila. Pareho sila Magkaklase pa pangalan. sila elementary. Classmate pa sa elementary. Surprise! Parang hinostage ko si Ramon. Ganun. Oo. Teka muna, RA. Sino ba yung mga nasa likod mo? Ito yung mga in-invite natin. Galing ba sa all-girls school yung mga yan? Parang hindi galing sa Parang all-girls hindi school, eh. Parang hindi all-girls ah. Ito yung sa Facebook pa lang natin, na page. Sila yun. Meron tayo ng mga school estudyante. yan? Mga estudyante yung mga yan. Anong school kayo? PUP, ba't hindi talaga sa PUP? Ito, ate, anong school ka ate? Halika dito. Ayun, UST. Tawagin mo. Yung mga UST! Nako! Wag na yan! Palabasin yung mga taga-UST na nanakit ang damdamin yan. Mga friend-zoner yung mga yan. Nako! Pauwiin nyo na yan. Ayoko yung mga ganyan. Teka muna, palakpakan PUP. Ano? Ayan, PUP. Sana may matutunan kayo sa pagpunta nyo dito. Kahit na ang mga kurso nyo ay economics, engineering. Linyang-linya naman sa ginagawa natin. Oo! Ano Engineering. naman yan? May kinalaman naman yung ginagawa natin sa arts and science. Pag may tanong lang kayo, lumapit lang kay Bart. Tanong tsaka pangangailangan. Pero yung mga babae, malamang hindi pansinin ni Bart. Oh, dito na lang kayo kay Tito Jun. Nako! May umagaw na sa trono ni Sabayton. Oh, Due to insistent public demand, mga kapatid, arangkada na ang pambansang B na si Bea para sa ating weather report. Yun! Pasok! Mga kapatid, pumasok na sa ating bansa ang hanging amihan na nagdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero kahit rainy season na, parang malabing boyfriend ang ating panahon. Uulan, pero biglang araw. Dito sa Metro Manila, may hahantulad sa love life ng mga babaerong lalaki ang ating panahon. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan, kaya umandana sa pagbaha ng luha. Mga girls. Pero sa Visayas, daig pa ng mainit na kulasisi ang lagay ng panahon. Kaya magbaon na maraming tubig. Habang sa Mindanao, magiging mailap ang haring araw na magtatago sa mga ulap. Sing-ilap na mga gwapo na pang forever ang peg. At yan ang ating ulat panahon. Tandaan, ang weather ay parang lover. Matapos kang pangakuan ng forever, ikaw ay malilay over. Huwag ka mabuti ha! Roll camera, action! Maraming salamat sa ating pambansang B. Naku, Gumaganda ang klase. weather, ano? Ibang klase. Pero feelings yung pinag-uusapan eh. Kalokohan yung mga feelings na yan. Parang mga katulad nyo, mga taga-UST. Tama na yung mga feelings na yan. Nananakit ng damdamin. May pag-friendzone. Mambabahan ng kilig, sabay mangiiwan. Yun. Kaya time out muna tayo sa mga balita. Batian portion muna tayo mula sa ating kasamang gender sensitivity expert na si Bart. O mga guys ha, tingnan nyo naman, ang dami kong mga pamangkin o. Ayan o, naku, ang gagwapo pa. Eto na, ang unang edisyon ng Batian. Mula sa Dubai, nagpapabati si Bong Nalda. Tumatangkad daw siya kapag binabati. Ikaw ha, baka gusto maging 6-footer ha. Tama na yan, malaki na yan eh. Mula kay Bren Rodriguez na Malabon. Nagpapabati siya kasi malamig at masarap ang feeling pag ginawa. Ay, pag binabati. Mula naman kay Junjun Binoy, pinapabati niya ang kapitbahay niya na araw-araw nagmumurahan. Huwag magmurahan, dapat labing-labing. May aso silang Siberian daw na walang ibang ginawa kundi umiyak. Sad naman. At panay ang videoke kahit wala sa tono. I bet ko yung videoke at ang mic ko wireless para duelo, di ba? Mula naman kay Apollo Barcelon ng United Kingdom, nagpapabati siya kasi favorite niya ang balls. Basta balls. Gusto ko rin yan. At panghuli, fresh from Kuwait. Nagpapabati si Ramil Bergabera dahil pag may bagong episode ng Kontrabando, nauubos ang break time niya sa trabaho. Sa panonood lang ng Kontrabando, di ba? Idol din daw niya si Lord Rivera, o di ba? At yan ang batiang portion. Hanggang sa muli, tuloy-tuloy ang pagbati dito lang sa Kontrabando. Yay! Yaman din namang puro nasa abroad ang mga bumabati kay Bart. Foreign news na tayo kasama ang ekspertong totoo na galing pa ng CNN. Giving us an update on the whereabouts of the notorious drug lord El Chapo, we have Anderson Kupal on the scene. Anderson, what's the situation there? Good day, ladies and gentlemen. I'm your veteran foreign news correspondent, Anderson Kupal. I've been travel all around the world to cover the biggest news events from Kazakhstan to Nigeria,
to Litre Ibabaw. Now, I'm here live in Mexico where a massive manhunt is being done for notorious drug lord Joaquin Guzman, or more known as El Chapo. Remember, El Chapo don't exchange the position of E and O. For the third time, he has escaped from prison. He escaped from a tunnel dug in the prison shower of the Altiplano jail. The tunnel even had lights, ventilation, and rails with a special motorbike. Amazing! Whew. It's like true-to-life Shawshank Redemption. Or, in the Philippines, it's like Tony Leveste. It is believed that El Chapo paid $1 million to bribe prison guards to keep silent about the tunnel. El Chapo, or shortly in English, is the kingpin of the Sinaloa drug cartel, one of the biggest drug syndicate in the world. At this point, authorities have no idea where El Chapo is. Maybe he's in America or at Quiapo underpass or at your yaya's cabinet. So be careful, my friends, and don't do drugs. Reporting live from Mexico, Anderson Copal for News 5 Contrabando. Malupit talaga to si Anderson Copal, ano? Buti may budget tayo para dyan. Tingin ko, GC lang ata yung binibigay natin dyan. O GC lang? GC para doon sa wig niya. Alam mo, problema na kay Anderson, haba lagi magbalita. Mas gusto ko to susunod. Lord Ibira, inulig sa mga aktivista. Ito dapat ang balita. Maiksi lang. Dahil maiksi ang buhay. Mas mahaba pa yung kwentuhan Yung banteran. natin. Yung banteran natin. Okay. Balitang pampalakasan na mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito na si Bart para sa sports segment na Boss. Palapakan! What's up guys? Sigurado na balitaan nyo na ang paglalaro ng kababayan natin si Ray Parks sa NBA Summer League. Sosyal, magkasama si Papa Ray sa lineup na Dallas Mavericks. Hindi siya masyadong ginamit sa una nilang laro. Pero sa mahuli nilang game, nagpakita ng gilas siya. Umiscore pa siya ng 10 points sa isang laro at nag-follow up ng dunk. Upper tayo, idol! Gayun pa man, marami pa rin ng Pinoy ang bumabatikos kay Papa Ray dahil masyado raw itong mapangarap. Typical na crap mentality. Number na ang beauty ko. Imbis na supportahan ko hinila pa na pababa ang sarili ko kababayan. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin Oo nga, malayo pa si Papa Ray maglaro sa NBA pero at least may ginawa siya na patupad ang kanyang pangarap. Kayo, puro kayo lang palaki ng balls. Sana mabaog kayo. Ang message ko kay Papa Ray, ituloy mo yan. Nandito lang ako para sa'yo. PCCIC, take care cause I care. Japan, just always pray at night. Timos, I miss you, sweetheart. Back to you, boys. Kapit na mga tol, dahil ito na ang ating top 5. At sa linggong ito, himayin natin ang mga kumakalat sa social media na walang kakwenta-kwenta at pinag-aaksayahan ng mga netizens. Mga memes na ngayon. Bukod sa pabebe. Ganda, Ito ganda po, nito. ang ating top 5. Binay memes. Binay memes, ha? Kayo, tumatawa na agad kayo, mapanghusga kayo, ha? Sa numero 5. Ang depensa ni VP Binay sa kung sino-sino ang tunay na may-ari ng asyenda sa Batangas. Yan yung mga weird na pattern ng Sa History Channel. Na minsan lang Alam ko may ibang alien pa na na kinukumpara sa... Mamaya siguro yan. Easy! Ayan sa numero 4, ang bagong katauhan ni VP Binay. Sa Tekken! Ay, sa Tekken yan, tol! Ito yung mga kino-comment sa Facebook Hindi, pero napakamalikhain ng mga... Malikhain. Napakamalikhain nilang hatang wala silang Hindi na lang ginawang pang-invitation ng birthday yung mga Photoshop skills nila. Sa numero 3, ang pagtatagpo ni Senadora Grace Poe at ni Vice President Jejomar Binay. Tumatawa na nakita ko yan! Alam ko na yata yan. Bakit naman kayo ganyan? Napakamapangus. Talagang may panahon sila para gawin yan, tol. Hindi, madali lang i-photoshop yun. Ganun lang, isang ganun lang yun. Ako iniisip ko baka naman nag-foundation si VP Binay. Binay ka pa ni Mami Jean. Umaluta. Sa numero 2, ang sagot sa tanong ni Grace Poe kung ano ang panday sa English. Blacksmith! Wala akong kinalaman dyan, tol. Sino bang gumagawa ng Ang tumawa, mapanghusga. internet na to? Napakawalang iya naman. Grabe Hindi naman. namin kinukondo ng mga aksyon na ganyan, ha? Baka isa sa mga to yung gumawa. Samahan nyo, nagtatawanan pa kayo, ha? At
ang numero 1 walang kakwenta-kwentang kumakalat ngayon sa internet ay ang pagbabalik ng most loved character sa telebisyon. Ganyan Grabe naman yan. Ang programang ito Ang ay programang ito ay walang kinalaman sa mga produkto ng mapangusgang lipunan ng social media. Pinapakita lang namin yung malamang nakita nyo na. Bakit mabait naman si Koki ah? Okay si Koki. Okay naman si Okay. Okay. Tsaka may mabait na alien evolution yun pala eh. yun ng alien. Ang galing din, no? Mula sa 5. Wag mo na Alien. i-encourage yung taong Nagtapos sa bayan. alien. Wag ganyan. Yan. Bakit ba ang dami yung panahon para gawin yan? Mag-aral na lang kayo. Yan. It's the time of the year. Alam nyo ba na sa Amerika, hindi naman big deal ang State of the Nation nila? Iwan ko ba kung paano naging karnabal ang kunyemas na suna na yan? Kasalanan din siguro ng media ang ganitong uri ng katsipan. Nagsimula siguro ng maging OA ang coverage. Lahat na lang tinututukan mula sa kung ilang beses pumalakpak ang mga sipsip hanggang sa mga pangit na effigy na sinusunog ng mga aktivista hanggang sa mga gown na suot ng mga ritokatong asawa ng kongresista. Tapos may mga post-suna analysis pa kasama ang mga nagmamarunong na komentarista na to. Basketball? Sa totoo lang, hindi naman sa bayan nagulat ang presidente, kundi sa mga mamabatas at sa mga kapwa niya kasindero. Ilang beses na nagsusuna ang Pangulo. Pero ang tanong, umaayos ba ang buhay ko? Bilang ordinaryong manggagawa, gusto kong malaman, tumaas ba ang sahod ko? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi, anak ng bakang malandi. Ano pa ang silbi ng taunang ritual na to? Itigil na ang zona, itigil na itong kalandiang ito. Sa totoo lang, hindi kayo interesado sa sasabihin ng Pangulo. At siyempre, hindi aaminin niya na wala siyang nagawa sa loob ng 5 taon. Interesado lang kayo sa mga damit na isusuot ng mga tao. Hindi ito ulat sa bayan, kundi isang parada ng mga damit na sa totoo lang ay buwis ninyo ang pinambili. Sa totoo lang, kung mayroon akong isang inaabangan yan, ay ang bunggang damit ni Nancy Binay. Kaya sa mga nagtatanong kung ano ang isusuot ko sa sona, ito, tingnan nyo, ang singsing ko, ang ganda no. Suna-suna pa kayo, ayusin nyo nga muna ang imarte. Punyeta. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating premiadong security and counter-terrorism expert. Napakalupit. Kupal! 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 Grabe, may fancy club na si Kupal eh. Ibang klase niya ka lang ito, Ren. Pero bago mo lahat, batiin mo na ng sender ng happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! So, pag lumabas ang episode na to, 2 weeks old na yung balita. Yung cake to follow na lang. Pero batiin niyo pa rin siya. Teka muna! Walang kwenta tong camera natin kasi hindi pa nakapag-white balance. Ayan. I-white balance mo muna, Hepe. Kaya naman pala tayo medyo bluish. Ano? Yun, laki ng binago. Grabe. Ayan, gumanda na. Naka-white balance na tayo. Nasa dulo na ng episode, saka tayo nag-white Yan balance. ang professional. At yan na naman ang isang edisyon ng mga namamaga at nagnanak ng balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak biya at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Na puro gawa ng mga meme. Mga meme. Yan. Sa ngalan ni Lord Rivera, R.A. Rivera, June Sabayton, cute na Bea, Bart, si Kupal, si Anderson Kupal at si Hiner. Ako si Ramon Bautista. Wala ko kontra sa